Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Summer na naman dito sa Pilipinas. At syempre, mararamdaman na naman natin ang napakantinding init ng panahon. Kaya nga usong-uso ngayon ang mga portable pan. Isa nga ang babaeng si Jinky na bumili ng mini portable pan para kahit papano maibsan ang init ng panahon. Subalit habang mahimbing ang tulog ng babae katabi ang kanyang asawa at anak, bigla na lamang nagliyab ang mini fan na kanilang ginagamit. Mabuti na lamang at nagising agad si Jinky at nailayo niya ang kanyang pamilya mula sa nag-aapoy na mini fan. Nakakatakot nga ang pangyayari na ito dahil kung hindi ito agad na agapan ng ginang, posibleng buhay ni Jinky at ng kanyang pamilya ang kinuha ng nag-aapoy na mini fan. At posible nga nagkaroon ng sunog sa kanilang tahanan. Pero, alam mo ba na nakamamatay talaga ang paggamit ng electric fan sa loob ng iyong bahay? Oo, tama kayo ng dinig at hindi ito dahil sa pag-overheat ng isang electric fan. Dahil sa simpleng paggamit ng electric fan, pwedeng buhay ng isang tao ang maging kapalit nito. Sa bansang South Korea, lalo na ang matatandang henerasyon, sa kanilang bansa ay naniniwala sa urban legend na ang electric fan ay nakamamatay. Iba sa mga matatanda sa kanila ay takot sa electric fan. Ang paniniwala nga na ito ay tinatawag na fan death. Ayon sa conspiracy theory, ang paggamit ng electric fan ng magdamag sa loob ng isang kwarto na walang bintana ay maaring magdulot ng pagkamatay ng isang tao. Dahil nga dito, ang binebentang electric fan sa South Korea ay may timer na kusang nag-o-off ang electric fan. Nilagyan nga din nila ng safety level ang mga electric fan dahil sa di umano'y panganib na dala ng mga ito. Ilan nga sa warning label ay sinasabi na ang electric fan ay isang lethal appliance, will cause death at may cause suffocation. Pero ang tanong nga ng lahat, may katotohanan ba ang fan death na pinaniniwalaan sa South Korea? Ang tanong nga na iyan ay ating tatalakayin sa ating video ngayon. Ang takot nga sa electric fan ng mga taga South Korea ay nagmula pa ng taong 1920s. Isa nga sa mga conspiracy theory kung bakit nga ba may pangamba ang mga Koreano sa electric fan ay kagagawan umano ng gobyerno ng South Korea. Ayon sa mga artikulo, ang pamahalaan ng South Korea ang unang nagpakalat na nakamamatay umano ang electric fan para hikayatin ang kanilang publiko na magtipid ng kuryente dahil sa energy crisis noon sa kanilang bansa. Pero sa pagdaan nga ng panahon, hindi lamang naging propaganda ang takot ng mga taga South Korea. Sapagkat ang takot na ito ay na-adapt na ng mga tao at naipasa sa bawat henerasyon. Bukod doon, kumalat na din sa buong bansa ang mga kwento na meron daw talagang mga biktima ng fan death. Dahil dito, mas marami nga ang natakot na gumamit ng electric fan sa kani-kanilang mga bahay. Mga pinaniniwalaang paliwanag kung bakit ba namamatay ang isang tao dahil lamang sa electric fan. Una, suffocation. Ayon sa isang teorya, ang mga nasawi daw umano sa electric fan ay namatay dahil sa suffocation. Ang suffocation ay kadalasang tinatawag na asphyxia o asphyxiation. Ito ay ang kondisyon kung saan ang katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na oxygen na nagre-resulta sa pagkawala ng malay o nahahantong sa pagkamatay ng isang tao. Sinasabi nga sa teorya na ito dahil walang bintana at walang pumapasok na fresh na hangin sa loob ng kwarto, dumadami ang carbon dioxide sa isang kwarto. At ang sobrang dami nga ng carbon dioxide ay posibleng magresulta sa asphyxiation. Pero kahit isara mo pa ang pintuan o bintana ng iyong kwarto, posible na hindi makalabas o makapasok ang hangin dahil hindi naman airtight ang iyong kwarto. Ang kadalasang airtight na kwarto ay ang mga cold storage rooms, laboratorio at mga pasilidad sa ospital. Base din sa mga teorya, ang electric fan umano na nakatapat sa mukha ng isang tao sa loob ng isang kwarto nang walang bintana ay maaring magdulot ng vacuum na maaring magresulta sa suffocation o yung parang ikaw ay nasasakal. Pero ang electric fan na pangbahay ay hindi ganoon kalakas para gumawa nga ng vacuum effect. Kaya masasabing walang katotohanan na maaari kang masuffocate kahit nakatapat pa sa iyong muka ang isang electric fan. Pangalawa, hyperthermia o heat stress.
Kapag tumaas ang temperatura ng hangin ng higit sa 35 degrees Celsius na halos temperatura ng balat ng tao, ang electric fan ay hindi na epektibong cooling tool. Kapag mainit sa paligid, magbubunga din ang ventilator ng mainit na hangin at iinit din ang iyong pakiramdam. Sa sobrang init nga ng kwarto, hindi mag-evaporate ang pawis ng isang tao, kaya kahit nakatapat pa ang electric fan sa'yo, hindi ka pa din magiginhawaan. At bukod dun, mabilis ding umanong mauhaw ang isang tao kapag nakatapat ang electric fan sa kanyang muka habang natutulog. Ang lahat nga ng ito ay tinatawag na heat stress. Nakamamatay nga naman talaga ang heat stress, subalit base sa mga nakalap na datos, ang mga sinasabing namatay dahil sa electric fan ay may iba pa palang sakit tulad ng heart o lung disease na siyang nagpalala sa nararamdaman na init ng taong nasawi. Sa madaling salita, kapag ikaw ay may sakit na sa puso o baga, mas madali kang kapitan ng heat stress, lalo na kung ang hangin na binubuga ng inyong electric fan ay mainit dahil mainit ang panahon. Mas mainam na ang taong may heart o lung disease ay manatili na lamang sa malamig na kwarto o kwarto na labas-pasok ang fresh na hangin. Hyperthermia o labis na pagbaba ng temperatura ng tao. Kapag natutulog ang isang tao, bumababa ang temperatura ng kanyang katawan. At base nga sa teorya ng fan death, ang mga taong pumanaw ay natulog umuno na may nakatapat na electric fan sa kanilang katawan at sila ay hindi na nagising pa. Sinabi din ng mga naniniwala sa teorya na ito na ang hangin nga mula sa electric fan ay sapat na para palamigin ang dugo at itigil ang organ functions. Pero ang mga teorya na ito ay pinasinungalingan ng mga eksperto. Ayon sa mga experts, hindi kaya ng electric fan na pababain ang temperatura ng isang kwarto sa antas na ito na nakamamatay. Maliban na lamang kung ang hangin mismo sa labas ay sobrang lamig o katulad ng temperatura ng isang yelo. Base naman sa ibang mga balita, sinasabi na ginagamit lamang daw ng mga Koreano ang fan death upang pagtakpan ang totoong sanhi ng mga taong kinukuha ang sarili nilang buhay sa kanilang bansa. Ito ay para hindi mapahiya ang pamilya ng taong kinuha ang kanyang buhay sa buong komunidad. Sa huli, masasabi nga natin na ang fan death sa South Korea ay hindi totoo at isang pamahiin, sabi-sabi at urban legend lamang. Ibig sabihin hindi nakamamatay kahit matulog ka pa sa loob ng isang saradong kwarto na walang bintana habang naka-on ang electric fan. Pero bukod sa electric fan, ang isa pang panlaban sa tindi ng init ngayon ay air conditioner o AC. Subalit tulad ng electric fan, posible ka ding makakuha ng sakit sa paggamit ng aircon. May mga balita na di na lumalabas tungkol sa mga taong binawian ng buhay dahil sa aircon. Sa bansang Egypt noong June 2024, 2 tao ang binawian ng buhay dahil sa isang aircon. Ayon sa mga balita, isang lalaki na kinilalang si Muhammad at isang babae ang nagdesisyong magpalamig sa loob ng kanilang kotse dahil biglang nawala ng kuryente ang kanilang bahay. Pagpasok nga ni Muhammad sa kotse, niya ang aircon at natulog. Makalipas naman ang ilang oras, nagtaka ang tiyuhin ni Muhammad kung bakit hindi pa umuwi ang binata sa kanilang tahanan. At nang pinuntahan niya ang kotse ng kanyang pamangkin, nagulat siya nang makita na nasa loob pa din si Muhammad. Nakalak ang kotse kaya umabot na ng 30 minutes bago nabuksan ang sasakyan. Subalit huli na ang lahat dahil hindi na tumutugon pa o gumagalaw ang lalaki. At nang siya ay itinakbo sa ospital, idineklara na itong wala ng buhay. Ganyan nga din ang sinapit ng isang babaeng estudyante. Ayon sa mga balita, biglang nag-brownout noon habang nasa eskwelahan ang isang estudyante. Pumasok ang babae sa kanyang kotse para magpalamig. Hanggang sa natulog na ang estudyante habang naka-on ang aircon ng kotse. Nag-uwian na noon ang lahat ng estudyante at dito na nadiskubre na nasa loob ng kotse ang babae. Sinubukan siyang katukin ng gwardya pero hindi ito nagbukas ng pintuan. Sa tulong nga ng mga pulis, nabuksan ang nasabing sasakyan. Ang babae sa loob ng kotse ay hindi na gumagalaw pa o sumasagot. Kaya naman isinugod siya sa pinakamalapit na ospital pero idineklara na siyang wala ng buhay. Ayon sa mga eksperto, namatay si Muhammad at ang babaeng estudyante dahil sa carbon monoxide poisoning. Kung may butas ang exhaust system ng kotse, ang nakakalasong usok ay pumapasok sa loob ng sasakyan at hinihigop ng aircon fan.
Dahil walang amoy ang carbon monoxide, namamatay ang tao sa loob ng kotse nang hindi nila nalalaman. Base din sa mga pagsusuri, ang mismong aircon ay hindi naglalabas ng masamang gas. Habang nakatigil ang kotse na hindi well-ventilated na lugar, maaring pumasok ang iba pang exhaust gas papasok sa kotse sa pamamagitan ng aircon. At taong 1976 naman, ang aircon nga ang tumapos sa 29 na mga katao. Ito nga ang tinaguriang Legionnaire's Disease Outbreak. July 21, 1976, nang binuksan ng American Legion ang taunang 3 araw nilang convention sa The Boulevard Stanford Hotel sa Philadelphia, Pennsylvania. Mahigit 2,000 katao nga ang umattend at karamihan ay mga lalaki ang dumalo sa nasabing convention. At July 26, ilang araw pagkatapos ng convention, nasawi ang 61 years old na gulang na retired captain ng US Air Force na nagtatrabaho bilang isang bookkeeper ng Legion. Siya ay nasawi sa kanilang tahanan dahil sa atake sa puso. Umuwi ang sundalo mula sa convention noong gabi ng July 24 at nagreklamo nga sa kanyang pamilya sa labis na pagod. At July 30, namatay din ang isa pang Legionnaire na 60 years old dahil din sa atake sa puso. Bukod doon, may 3 pang Legionnaire ang pumanaw dahil sa kaparehong kondisyon. At August 1 naman, kung saan ang 6 pang mga Legionnaire na delegado ang namatay din. Sila ay nasa edad mula 39 hanggang 82 years old. At tulad ng 5 unang mga biktima, lahat ay nagreklamo ng sobrang pagod, pananakit ng dibdib, pagsisikip ng kanilang mga paghinga, at nilalagnat. 3 nga sa mga Legionnaires ay pasyente ni Dr. Ernest Campbell, isang manggagamot sa Bloomsburg, Pennsylvania. Napansin ng doktor na ang tanging pagkakapareho sa pagitan ng mga 3 nasawi ay ang pagdalo nila sa convention. Nakipag-ugnayan nga ang doktor sa Pennsylvania Department of Health. Ang mga opisyal ng American Legion ay nagsimula ring makatanggap ng mga tawag dahil sa pagkamatay ng ilang miyembro at lahat ay sabay-sabay. Sa loob nga ng 1 linggo, mahigit 130 na mga katao, karamihan ay mga lalaki ang naospital at 25 nga ang naiulat na namatay. Sa kabuuan, mayroong 149 Legionnaires ang nagkasakit at 33 ang iba pang mga nagkasakit din na empleyado ng hotel kung saan nga ginanap ang convention. So 118 kaso na ito, 29 ang mga namatay. Kalaunan, may natuklasang ang bakterya na Legionella sa cooling tower ng air conditioning system ng hotel. Kumalat nga ang bakterya sa pamamagitan ng air vents at nalanghap ng mga biktima. Ayon sa investigasyon, ang sanhi ng pagkamatay ng mga lalaki ay ang bakterya na kumalat dahil sa air conditioner. Nakaranas umano ang mga biktima ng Legionnaire's disease na ang pinagmulan na bakterya ay Legionella. Ang Legionella ay madalas makita sa decorative fountains at cooling towers. Ang hotel nga kung saan ginanap ang convention, maraming cooling towers na nagpapagana sa aircon ng mga kwarto. Makakakuha ka nga ng Legionnaire's disease kapag na-inhale mo ang maliit na droplet ng bakterya na ito. At hindi ito nakakahawa sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa taong merong sakit na ito. Ang mga sintomas nga ng mga sakit na ito ay pananakit ng katawan at ulo. Mataas na lagnat, ang iba nga ay nagkakaroon pa ng pneumonia. Nagagamot naman ang Legionnaire's disease sa pamamagitan ng mga antibiotic na gamot. Meron din namang tinatawag na air conditioning sickness. Sa sakit na ito, nahihirapan ang isang tao na mag-adapt sa bagong temperatura dahil nga sa aircon. Marahil kung meron kang aircon, mararanasan mo ang sakit na ito. At ang sakit na ito, nakakaramdam ang isang tao na tila ba siya ay pagod na pagod at sobrang sakit ng katawan kahit natulog lamang siya habang naka-on ang aircon. Bukod doon, maaari mo ding danasin ang sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pagkahilo, antok, pagkatuyo ng iyong ilong at lalamunan. Hindi ka din basta-basta mabilis makatunaw ng pagkain. Makakaranas ka din ng pagtatae, pananakit ng tiyan at pamamaga sa kamay at iyong paa. Sa mga nabanggit, alin sa mga istoryang fan death ang iyong pinaniniwalaan? Sa aking palagay, isa nga sa mga sinasabing epekto ng electric fan ay ang madalas na pag-ihi. Kapag masyadong malamig o nakatutok ang electric fan sa iyo, madalas ngang umihi ang isang tao. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe
I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.